Kamusta mga kababayan? Welcome back sa ating channel. Kung nais mong maging updated sa mga pinakahuling balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pindutin ang bell icon para hindi ma-miss ang aming mga susunod na updates. Ngayon, narito na ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan, 3 weather system ang nakakaapekto sa bansa. Nariyan ang hanging amihan. Ang hanging amihan ay nagdudulot ng malamig na hangin at mga katamtamang pag-ulan sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging sa Aurora Province. Samantala, dahil sa shear line, ito ay ang boundary o salubungan ng hanging amihan at ang hangin mula sa Dagat Pasipiko na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Partikular na apektado ang Bicol Region, Quezon Province, Oriental at Occidental, Mindoro, Marinduque, Romblon at halos buong Kabisayaan kung saan patuloy ang mga pag-ulan dulot ng shear line. Samantala, ang dating bagyong Kerubin na ngayon ay isang low pressure area, LPA, ay nakita sa coastal waters ng Vicente Sagon, Zamboanga del Sur. Ang kanyang sirkulasyon ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soxargen at Palawan Province. Ngunit kahit LPA na lamang ito, patuloy ang banta ng panganib at malalakas na pag-ulan dulot ng presensya ng LPA na ito. Kaya't patuloy ang aming paalala sa mga kababayan natin na mag-ingat at sundin ang mga instructions at precautionary measures mula sa mga local government units, lalo na sa mga nasa low-lying areas at mga mountainous areas. Ayon sa PAGASA, base sa kanilang latest Tropical Cyclone Threat Assessment, may mga yellow shaded areas na nagpapakita ng posibilidad na magkaroon ng vortex o circulation mula sa Sulu Sea papunta sa southern portion ng Palawan at may mababang tsansa itong maging tropical depression. Kaya mag-antabay pa rin tayo sa mga susunod na weather updates tungkol dito. At para sa ating forecast bukas, asahan ang maulap na kalangitan at katamtamang pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora Province dulot pa rin ng amihan. Samantala sa Bicol Region, Quezon Province at mga lugar sa Kabisayaan, asahan pa rin ang maulap na papawirin at patuloy na pag-ulan dulot ng shear line. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang mga isolated na mahihinang pag-ulan dulot pa rin ng amihan. Visayas at Mindanao, patuloy na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan dulot ng shear line hanggang bukas. Sa Mindanao, asahan din ang mga maulap na papawirin at posibleng mga pag-ulan dulot ng shear line dahil ang orientation ng shear line ay nakatutok pababa patungo sa Mindanao. Ayon pa rin sa PAGASA, base sa kanilang latest weather advisory, posibleng magdulot ng malakas hanggang matinding pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Mag-ingat ang mga kababayan natin dito dahil may posibilidad ng mga pagbaha, lalo na sa mga urbanized areas, low-lying areas at mga flood-prone areas. Samantala, asahan ang moderate to heavy rains sa mga sumusunod na lugar. Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Palawan, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa lagay ng ating karagatan, ang gale warning ay nakataas sa mga eastern at northeastern coast ng Catanduanes at eastern coast ng Camarines Sur. Ibig sabihin, hindi inirekomenda ang paglalayag, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat o small boats. At sa ating weather outlook sa Metro Manila, inaasahan ang mga pag-ulan mula ngayon hanggang Linggo dulot ng amihan. Ngunit mula Lunes at Martes, asahan ang mas magandang panahon. Sa Baguio City, mula Linggo hanggang Martes, mataas ang posibilidad ng maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan. Sa Legazpi City, mataas ang tsansa ng maulap na kalangitan na may kasamang pagkidlat at pagkulog mula Linggo hanggang Martes. Sa Metro Cebu, inaasahan ang improved weather simula Linggo hanggang Martes. Sa Iloilo, hanggang Linggo pa rin ang posibilidad ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pagkatapos nito, inaasahan ang improved weather mula Lunes hanggang Martes. Sa Tacloban, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog mula Linggo hanggang Martes. Sa Metro Davao, inaasahan ang improved weather mula Linggo hanggang Martes. Sa Cagayan de Oro, posibleng mag-improve na ang panahon mula Linggo hanggang Martes. Sa Zamboanga City, magpapatuloy ang mga pag-ulan hanggang Linggo, ngunit inaasahan na itong mag-improve mula Lunes hanggang Martes. At yan ang ating latest weather update. Maraming salamat sa panonood mga kababayan.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin na rin ang bell icon para lagi kang unang makaalam sa aming mga susunod na updates. Mag-ingat po kayo palagi at hanggang sa muli!